Manatili po tayo sa ating pagkakatayo. Narito po ang sinasabi sa awit 92 verse 1 to 4. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang alang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsabit ng gabi, ang katapatan niya ihayag naman. At saliw ng alpa tugtuging sa magandang himig ng tugtuging liray ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa, nakahanga-hanga sa lahat ng ito. Ako'y umaawit dahilan sa tuwa o pagkadakila, kay dakila, Yahweh ng iyong ginawa. Ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawaan. Tayo pong lahat ay tumunga, tayo po'y manalangin. O aming amang Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po sa umagang ito, ay tinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Ikaw ang tunay na maparangalan, mapapurihan sa buhay ng bawat isa na narito. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, hayag man o lihim. Tunay nga po na patuloy mo po kaming linisin at tulungan mo po kami na maiwasan namin at di na makagawa na anumang kasalanan laban sa iyo. Salamat po sa katotohanan na ikaw ang patuloy na kumikilos sa buhay namin at patuloy na ikaw ang nagbibigay ng patnubay, pag-asa sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa isang linggong nagdaan na patuloy ang pag-iingat mo, patuloy na kagalingan sa anumang karamdaman na mayroon kami at kalutasan sa aming mga problema. Dalangin po namin ang patuloy na paghayag mo na iyong salita na patuloy na bumago sa aming mga buhay. Dalangin po namin ang aming bansang Pilipinas sa patuloy na ingatan mo po at patnubayan. Tulungan mo po kami sa lahat ng anumang dumarating mga bagyo, anumang sakuna. Patuloy na ingatan mo po ang aming bansa. Tulungan mo po ang aming Pangulo at ang lahat na ikaw po ang patuloy na magbigay sa kanila ng karunungan ng tamang pamamalakad sa aming bansa. Dalangin po namin ang aming iglesia na patuloy na palaguin mo po sa aming pananampalataya. Tulungan mo po kami na magkaroon kami ng kasipagan sa paglilingkod sa iyo. Ikaw po ang patuloy na kumilos at gumabay sa buhay ng bawat isa. Dalangin din po namin ang lahat ng may mga karamdaman na ikaw po ang magbigay sa kanila ng kagalingan. Dalangin din po namin na ikaw ang provide ng lahat ng pangangailangan ng bawat isa. At alam po namin na ikaw ang patuloy na tutulong. Ano man ang aming mga problema na pinagdaraanan sa mga oras na ito, pinagkakatiwala namin ito sa iyo. Alam po namin na ikaw ang siyang dumirinig ng lahat ng aming mga panalangin. Tunay nga po na sama-sama kaming lumalapit sa iyo, na ingatan mo po at patnubayan mo po ang buhay ng bawat isa na patuloy na maglingkod, na patuloy na umasa sa iyong kapangyarihan. Dalangin po namin ang aming gawain sa ngayon, ang mga awit at ang aming tagapagsalita na ikaw po ang mabigay sa kanila ng patnubay ng iyong banal na Espiritu. Tunay nga po na, Ama, sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Di po natin kailangan intayin na maging maganda ang ating sitwasyon. We can still choose to praise our Lord. Amen. Because He is good, He is faithful, and He's still worthy of our praise. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered, praise when surrounded. His praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason
I feel it. I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. Yes, He is, amen. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Yeah, praise the Lord. Come on, let's declare this. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul, I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Oh, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? So I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath, let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, amen, praise the Lord, praise the Lord, amen. Sabi po sa Psalms 96 verse 1, sing to the Lord a new song. Kaya ngayon po mag-aaral tayo ng bagong kanta. Ang title po niya ay Hallelujah, which translates to Praise the Lord. Kaya samahan niyo po kami, aralin po natin itong bagong kantang ito. Ganito po yung chorus. Hallelujah, you get all the praise. We say Hallelujah, you get all the praise. Awitin pa po natin one more time. Hallelujah, you get all the praise. We say Hallelujah, you get all the praise. One more time. Hallelujah, you get all the praise. We say Hallelujah, you get all the praise. Always, I've got a God who is for me, and He's known for making a way. He fought the battle so I wouldn't have to
All glory belongs to His name. Amen. Oh, I've got a God who's been faithful. Yes, He has, far more than I could explain. And through every season, in spite of my weakness, He gave me a song I could sing. I came to praise. Amen. That's what we came here for. I came to praise. That's why I woke up today. Oh, I came to praise. We say hallelujah. You get all the praise. We say hallelujah. You get all the praise. Always. I got a King who is risen. He put my shame in the grave. Went to hell and back, and now I never have to. And He did it all in 3 days. I came to praise. Amen, we do. I came to praise. Oh, that's why I woke up today. Yeah, I came to praise. We say hallelujah. You get all the praise. We say hallelujah. You get all the praise. Always. I'm singing in the morning, I'm singing at night, I'm singing the battle. That's how I fight. I'm singing His holy, I'm singing it twice. I'm singing His holy rest of my life. I'm singing in the morning, I'm singing at night, I'm singing the battle. That's how I fight. I'm singing His holy, I'm singing it twice. I'm singing His holy the rest of my life. I'm singing His holy the rest of my life. Hallelujah. You get all the praise. We say amen. Hallelujah. You get all the praise. Always. Hallelujah. You get all the praise. We say hallelujah. You get all the praise. Always. I'm singing the morning, I'm singing at night, I'm singing the battle. That's how I fight. I'm singing His holy, I'm singing it twice. I'm singing His holy the rest of my life. Hallelujah. You get all the praise. We say hallelujah. You get all the praise. Always. I came to praise. That's what we came here for, amen. I came to praise. Oh, devil, get out of my way, because I came to praise. Amen. Kung sama-sama po tayong pumunta dito para papurihan, para sambahin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Purihin po natin ating Panginoon. Let's continue to worship Him. Pero ang hiling ko lang sa bawat isa, yung ating mga susunod na awitin, let it be more than words, let it be more than lyrics. Gawin po natin itong panalangin sa ating Panginoon, that Lord, I wanna build my life on You, not on my plans, not on my fear, not on my worries, not because I can see what's ahead, not because, I know everything, but because I truly wanna build my life sa iyo, Panginoon. On Your love, on Your faithfulness, on Your goodness, on Your kindness. Amen. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for You.
Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, sing holy. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Oh, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Lead me in your love. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you
upon your love. It is a I will put my trust. Oh, I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. All together we sing. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in This is my desire. Oh, this is my desire to honor you. Oh Lord, with all my heart I worship you. And all I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Yeah, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way with me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Yes, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Oh, have your way in me, Lord. Have your way in me.
upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you, oh Lord, and I will not be shaken. Amen. Amen. Lord, maraming salamat po dahil hinayaan niyo po kami makalapit sa inyong harapan ng malaya para papulihan ka, sambahin ka sa mga awitin na ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil naniniwala po kami, na ito ang aming mga inawit sa testimony kung gaano kayo naging faithful, kung gaano kayo naging mabuti sa mga buhay namin. And also, this is our prayer na nawa may apply din namin sa aming mga buhay, na sa araw-araw patuloy ka namin mapapulihan, sa araw-araw ay patuloy ka namin piliin, sundin, at i-build namin talaga ang aming mga buhay sa iyo at sa iyong pag-ibig, Panginoon. Maraming salamat po sa mga paalalang ito at hayaan niyo po na sa aming patuloy na pagsamba ay dalhin namin ito hanggang sa aming mga pag-uwi. Ito lang po aming dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin natin, Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Sa Diyos ang papuri. So nakakatuwa po na tayo po ay patuloy na sinasamahan ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Tama po ba? So noong nakaraang mga araw po, mga nakaraang linggo, tayo po ay dinalaw ng napakahabang ulanan. Ano po? Tayo po ay nakaranas ng mga baha. Nakaranas din ng mga tulo ng ating mga bahay. Yung may mga katulad ho sa amin, nakaranas ho kami ng mga ilang tulo na kailangan pong takpan. Mga kapatid, bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong magbigay ng isang kwento muna bago tayo magpatuloy. Ano po? Isang araw po, mayroong isang miyembro ng church, si Mang Jun. Sabi niya sa kanyang kaibigan at nagsabi, "Pre, 3 buwan na akong naghahanap ng trabaho. Araw-araw akong nananalangin." Sagot ng kanyang kaibigan, "Mabuti. Ano naman ang iyong ginagawa? O ano ang ginagawa mo pagkatapos mong manalangin?" Sabi ni Mang Jun. Siyempre, naghihintay ako. Saan ka naghihintay? Sabi ng kanyang kaibigan. Sa bahay. Nag-apply ka ba? Hindi pa. Bakit? Sumagot si Mang Jun, kasi naniniwala ako na binibigay ng Diyos ang aking mga pangangailangan. Napaisip ang kanyang kaibigan at sa kanyang sinabi, "Tama, pero baka ang sagot ng Diyos sa prayer mo ay nasa job fair ni Kapitan." Kinabukasan, nag-pray ulit si Mang Jun. Sabi niya, "Lord, salamat po sa provision. Handa na po akong mag-apply. Gabayan mo po ako." Pagkatapos ng panalangin, kinabukasan, binuksan niya kaagad yung kanyang computer, yung kanyang laptop. Gumawa kaagad siya ng resume. Nag-apply sa 5 kumpanya. At pagkalipas po ng ilang araw, tinawagan po siya at sinabi sa kanya, "Congratulations, ikaw ay hired na." Napatalon si Mang Jun. Napasigaw ng "Praise the Lord." 3 beses siyang napasigaw. Tapos bigla hong sinabi sa kanya, ng kanyang asawa, "Bakit parang hindi ka natutuwa? Akala ko ba'y gusto mong magtrabaho?" Sagot ng kanyang asawang si Mang Jun, "Gusto ko naman, pero ngayon ko lang na-realize." Kasama pala sa answered prayer ang pumasok sa trabaho. Ang paksa po natin ngayong umaga ay faith in action. Hindi lang ho tayo laging may pananalangin. Kailangan din po ng action. Minsan ho gusto lang ho nating sabihin, "Lord, ikaw na po ang bahala." Pero ang tunay na pananampalataya sa Panginoon ay hindi lang, "Lord, ikaw ang bahala at ako ay hihiga." So marami po mga ganyan, hihiga na lang at hindi na
kikilos. Sa ating panalangin, pagkatapos ho nating manalangin, kailangan may pagkilos. Sa ating pagtitiwala, kailangan ho nating sumunod. At sa ating paniniwala, tayo po ay gumawa ng hakbang. So, sabi nga po ng Apostle James, chapter 2, verse 17, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. So, faith in action. Alam niyo po ba, meron din po kwento sa Old Testament na nagpakita ng isang pananampalataya na hindi niya pa man nakikita, natatanaw yung kanyang bibigay sa kanya ng Panginoon ay ginampanan niya na, tinayuan niya na yung pananampalatayang yon. Maaari po tayong tumayong lahat at atin pong basahin ang Hebrew chapter 11 verse 8. Ayan na. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Ayan. Ikaw na nga, Ate Gray. So Genesis chapter 12, verse 1 and 2, ganito po sinasabi, the Lord had said to Abram, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Verse 2, I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. So I will bless those who bless you, and those who curses you I will curse. And all people on earth will be blessed through you. Tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito na alam po namin kasama po namin kayo. Sa aming pong pagbubulay-bulay at pag-aaral po ng iyong mabuting balita, ng iyong salita. Nawa po, Panginoon, mangusap po kayo sa amin. Kayo po, Panginoon, ang siyang kumilos sa aming mga puso, Panginoon. At higit sa lahat, Ama, gawin po namin ang aming pong maririnig ngayong umaga. Sa iyo po namin pinagkatiwala ang lahat, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang kwento ng Genesis chapter 12 ay isang mahalagang kwento sapagkat ito po tinawag ng Diyos si Abraham. Na noon ay tinatawag na Abram. Paano ba to? Up. Yan. So tinawag pong Abraham upang iwan ang kanyang bayan at sumunod sa kanya patungo sa isang lupain na hindi pa ho niya alam. So isang lugar na puno yung lugar po na pupuntahan niya ay lugar na kung saan ang mga tao po doon ay sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. So alam po natin, ito po yung number 1 na ikinagagalit ng Diyos kapag mayroon siyang kaagaw sa buhay natin, which is ang Diyos-Diyosan. Sa panahon po natin ngayon, ang Diyos-Diyosan ay hindi lang po yung mga literal na imahe, kundi yung bahagi sa buhay natin na lagi nating inuuna kaysa ang Diyos. So ganito po yung lugar na kung saan ay pinapupuntahan sa Kanya ng Diyos. Sinimulan ng Diyos ang isang napakahalagang tipan na ugnayan kay Abraham. So pinangako ng Diyos na pagpapalain siya at gagawin siyang pagpapala sa maraming bansa. So ano po ang tugon ni Abraham sa tawag ng Diyos na isang halimbawa ng pananampalataya ng pagsunod? Yan. Faith is a responsive trust in God's word that moves into obedient action, even when the outcome is unseen. So totoo po, ang pananampalataya ay pagtitiwala sa salita ng Diyos. So ito po ay pinakita sa kwento ni Abraham. Kung yung pong sisiya sa atin pa, yung kwento ni Abraham, mula sa komportableng buhay, ay inuutusan siya ng Diyos. At siya ay nagtiwala sa salita ng Diyos. Katulad din po na maraming character sa Bible. Si Peter po, nung ipinahagi sa kanya ng Panginoon yung lambat sa kanan, sabi ni Peter, dahil sa sinabi mo, gagawin ko.
The same ho ni Abraham, dahil sa sinabi mo, susunod po ako. Yun po ang makikita ho natin sa buhay ni Abraham. Ang tunay na pananampalataya ay pagtitiwala sa salita ng Diyos na hindi na natili lamang sa paniniwala lamang. Marami pong mga tao na naniniwala sa salita ng Diyos, pero hindi lubos na pinagtitiwalaan. Naniniwala. Ibig sabihin, naniniwala sila. Alam nilang salita ng Panginoon. Pero ang pagtitiwala, dapat po may kalakip na pagsunod, katulad ni Amang Abraham. So kahit hindi po niya nakikita o alam ang isang bagay na ano man po yung mangyayari doon sa kanyang pupuntahan, ano pong ginawa niya? Patuloy ho siya, sumunod ho siya. So how does through faith respond to God's word when the outcome is not yet visible? Tingnan po natin sa kwento paano tumugon ang tunay na pananampalataya. Meron po si Abraham sa salita ng Diyos. Kahit ho, nakikita niyang, hindi niya nakikita yung talagang result. Yung visible na resulta ng kanyang pagpunta ho doon sa lupang pangako. Yung pagkatawag ng Diyos kay Abraham, nakita po natin, una, yung pangako. Ano po? Makita po natin yung pangako ng Diyos. Hindi pinaliwanag ng Diyos kung anong mangyayari. Ang sabi lang sa kanya, ito ang gawin mo, pumunta ka sa lupang ibibigay ko sa iyo, pagpapalain kita. Alam ho natin, sa pagsunod natin sa Panginoon, marami ho tayong pagdadaan ng pagsubok. Madami ho tayong pagdadaan ng mga difficulties sa buhay. So, response of faith, number 1, the call to commence in obedience. So, nagsisimula po yung pagkatawag ng Panginoon sa pagsunod. So, sabi po sa verse 1, now the Lord said to Abraham, go from your country and from your relatives and from your father's house to the land which I show you. Kung atin pong babalikan yung kwento ni Abraham, okay po siya sa lugar ng kanyang mga magulang. Okay po siya sa lugar ng kanyang mga kamag-anak. Kumbaga, stable na ho siya. Mayroon po siyang hanap buhay. Kompleto na yung kanyang mga pangailangan. Kumbaga, komportable na ho siya. Pero may isang Diyos na tumawag sa kanya at mayroong ipinagagawa sa kanya sa lugar na kanyang pagdadalhan. So, God called Abraham to live behind the familiar and begins a journey of obedience by faith. So, ang Diyos, number 1 po, God's all often requires leaving comfort and security behind. Sa totoo lang po, kadalasan, inaalis ng Panginoon o hiling ng Panginoon na iwan natin yung mga komportableng kalagayan ho natin upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. Ito po yung sitwasyon ni Abraham. Para makita niya, totoo ba talaga yung pangako ng Panginoon, kailangan niyang sumunod. Ganito po ang pangako ng Panginoon. Ganito po ang salita ng Panginoon. Kapag alam mo yung salita ng Panginoon, panghawakan mo. Gawin mo. Sabi po, Romans chapter 12, verse 1 and 2, ano pong pagpapala? Ano pong dapat gawin ho natin? Ialay natin ang ating buhay, ganap, at kasiyasiya. Sa paano pong paraan? Sa araw-araw na pagkakataon ng ating buhay. At sa paano pong paraan? Pagbabago ng pag-iisip. At paano po mababago ang pag-iisip? Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Gusto niyo po ng masiya at kalugod-lugod na buhay? Renew your mind. That is the word of God. Gusto niyo maranasan ang kasiyasiyang buhay? Kahit po kayo nahihirapan, alam niyo, pakiramdam ninyo, nalulugod ang Diyos sa inyong buhay, renew your mind.
Ito po ang kalalagayan ni Amang Abraham. Kailangan niyang sumunod para mapatunayan totoo ang salita ng Panginoon. Inaalis. Minsan inaalis po tayo sa ating komportableng kalalagayan. Minsan yung kalalagayan natin, sobrang komportable ka na. Pag sobrang komportable ka na, magtanong ka sa Panginoon, ito ba talaga ang gusto ng Panginoon? Tingnan ho natin yung kwento ni Abraham. Baka mayroong pang inililid sa iyo ang Panginoon na dapat mong gawin. Minsan ganito rin po sa ministry. Minsan, okay na ako, ito na yung ministry na aking kinagisnan. Hanggang sa mamatay, ito na lang. But baka may pinagagawa pa sa atin ng Diyos. Ikaw at ang Diyos, mag-usap. Pangalawang bagay po, obedience begins with trusting God's word even when the future is unclear. So nagsisimula po ang pagsunod sa pagtitiwala sa salita ng Diyos kahit hindi pa malinaw kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ito po yung kalalagayan ni Abraham. Ayon nga ho sa description, yung lugar na kanyang pupuntahan, which is yung Kanaan, alam po natin yan, yung Kanaan ay lugar na kung saan mababangis ang mga tao. Malalaki ang mga tao. At hindi niya kapareho ang pananampalataya. Pero ano pong ginawa ni Amang Abraham? Sumunod. Obedience begins with trusting God's word. Faith responds to God's command without demanding complete explanation. Ito po yung minsan problema sa mga tao. Gusto niya malinaw. Although katulad po ni Gideon, talagang malinaw, gusto niyang linawin, nakailang ulit. Alam niyo ba yung kwento ni Gideon? Nakailang pakiusap siya sa Panginoon, Panginoon, kung talagang sinisend out mo ako, yung mangkok na ito, basahin po ninyo. Nangyari, kinabukasan, basa yung mangkok, yun sa paligid, hindi. Confused siya, Lord, susunod na araw naman, Lord, baliktad naman ang gawin po ninyo. Yung paligid, basahin ninyo, yung mangkok, tuyo. Confirm. Totoo. Dahil ang nais ng Panginoon, magtiwala ka sa kanyang salita. Ito rin po yung na-experience ni Abraham. At yan din po ang gusto niyang maranasan natin kapag nagtiwala tayo sa kanyang mga salita. Nagtitiwala ito na alam ng Diyos ang pinakamabuti at unawaan ni Abraham ang buong landasin na kanyang nadadaanan na alam niyang nakikita na ng Diyos, nandun na ang ng Diyos sa tagumpay na mayroon siya. Kaya yung tagumpay na ibibigay sa atin ng Panginoon, alam niya na po yun. Tiwala ka na lang sa kanyang gagawin sa iyo. Yung process, magtiwala ka sapagkat sa process ng tagumpay, nandun yung hirap. Nandun yung lungkot. Nandun yung kapighatian. Pero yung tagumpay, nandun na ang Diyos. Nauna na sa atin. Katulad po ni Abraham. So anong kailangan po natin? Willingly obey God's direction even when the path ahead seems uncertain or uncomfortable. Maging handang sumunod sa direksyon ng Diyos. Kahit hindi malinaw ang daan, yung landasin na ating tatahakin, kahit hindi po komportable ang hakbangin, ano po kailangan natin? Kailangan pa rin nating hakbangan. Magtiwala na ang Diyos na tumawag sa atin, na papagawa sa atin, ng ministeryong pinagagawa ho sa atin, yung mga bagay na pinagagawa sa atin, ay siya pa rin ang mangunguna. Sasama sa atin, sasama ang Diyos sa bawat hakbang na ating gagawin. Faith begins where full understanding ends. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa sandaling hindi na natin naunawaan ang lahat. Sabi po ng Hebrew chapter 11, verse 1. Alam mo po yung pinaniniwalaan mo. Pero yung minsan yung process, hindi mo maintindihan.
tumingin ka lang doon sa pinaniniwalaan mo. That is faith. Mangyayari, magaganap. Katulad po ni Abraham. Kung ating aaralin po yung process, yung papunta ho doon siya sa lupang pangako. Sabi niya, nung mayroon po silang nadaan ng isang bansa, sabi niya sa kanyang asawa, sabihin mo, hindi kita asawa, magkapatid lang tayo. Ano po ginawa sa kanya? Kinuha din si Sarah, pero ang Diyos, yung plano ng Diyos, hindi napuputol. Kahit na minsan gumagawa tayo ng mga bagay, uncomfortable, para isave yung ating sarili, gagawa pa rin ng bagong direksyon ang Diyos para matupad yung kanyang plano. Ano pong ginawa niya? Nag-usap ang Diyos doon sa hari ng bansang yon. Sabi niya, ibalik mo si Sarah sapagkat yan ay asawa ni Abraham. Natakot yung haring yon. Hindi ko nga po maalala yung haring yon. But ang Diyos, hindi mahahadangan sa kanyang plano sa buhay natin. Pag hindi ho tayo sumunod sa plano ng Diyos, mahihirapan lang ho tayo. Magpasikot-sikot ho tayo sa landas ng ating buhay, pero ang dulo po nun, babalik ka pa rin sa plano ng Diyos. Tama po ba? Kaya ngayon pa lang ho, alamin nyo na ano pa ang plano ng Panginoon sa akin. So, ihanda po ninyo ang inyong sarili na sumunod sa landas yon. Maging si Jonah po, alam ho natin ang plano ng Diyos, pinadadala siya sa Ninive. Pero anong plano ang ginawa po ni Jonah? Instead na pumunta sa Ninive, lumayo siya. Pero ang ginawa ng Diyos, nagpadala ng bagyo habang siya naglalakbay, Tapos siya ay kinain ng isda. At ibinalik siya sa plano. Si Abraham, ganun din po yun. Alam niyo po ba, yung process ni Abraham, mahirap din. Pero dinala rin siya ng Diyos sa plano ng Diyos. Faith begins where full understanding ends. Pangalawang bagay po, response of faith, the commitment to continue. Sabi po ng verse 4a, so Abram went away as the Lord had spoken to him, and Lot went with him. So ano pong ginawa ni Abraham? Si Abraham po ay hindi lamang nakinig sa tawag ng Diyos. Hindi lang po siya nakinig, pinakinggan. Bagkos, sumunod siya sa nais ng Panginoon. Faith demonstrated through action, not merely intention. Mga kapatid, hindi lang pakikinig ang pagtitiwala sa tawag ng Diyos. Ang kailangan po natin gawin, kumilos at sumunod. Pangalawa po, trusting God involves continual obedience along the journey. So, ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangailangan po ng patuloy na pagsunod sa buong paglalakbay ng ating buhay. Hindi lamang isang beses po ang pagsunod. Hindi lang po 2 beses. Hindi lang po 3 beses. All throughout of our lives. Pipiliin nating sumunod sa kalooban ng Diyos. Yes po, si Abraham nagkamali. Along the way ng kanya pong pagsunod, mayroon pong mga failure. Mayroon pong pagbagsak. Minsan nakaka-relate ho tayo. At makaka-relate ho tayo kay Abraham. Dahil gusto niya i-save yung kanyang sarili. Gumagawa siya ng sariling hakbang. Pero yung kanyang minsan planong yon, plano ng Diyos. Nagkaroon lang po siya ng takot. Nagkaroon lang po siya ng nagulumihan lang siya, nagkaroon siya ng doubt. Pero ang dapat niya lang gawin, sundan niya lang yung plano ng Panginoon. Ito lang din po ang nagagawa sa atin ng Diyos. Sundan natin ang plano
ng Diyos sa ating buhay. Ano po yung plano ng Panginoon? Manatili sa pananampalatayang inilagay ng Diyos sa buhay natin at lakaran ang pananampalatayang ito, makita sa ating pananalita, makita sa ating mga gawa, maging sa bahay, maging sa trabaho, maging sa school, sa lugar kung saan ka naroroon, makita ang Diyos, makita ang pananampalatayang meron ka. Faith remains committed even when circumstances are unfamiliar or challenging. Ang tunay na pananampalataya ay nanatiling tapat kahit hindi familiar o mahirap ang mga kalalagayan natin. Kapag nagbago ang sitwasyon o dumating ang mga pagsubok, hindi tayo basta-basta sumusuko sapagkat alam nating tapat ang Diyos. Amen po ba? Tapat ang Diyos. Ang pananampalataya ay hindi lamang ho nagsasabing, nagtitiwala po ako, Panginoon. Ito po ay pagsasabuhay. Panginoon, susunod po ako sa inyong salita. Maintain obedience even when progress feels slow or uncertain. Kahit minsan po yung mga bagay na nangyari ho sa atin, so patuloy na sumunod sa Diyos kahit tila mabagal yung mga pag-usap ng buhay po natin. Kahit hindi pa ho malinaw kung saan patungo ang lahat ng ating nilalakbayan. Ano pong dapat natin gawin? Magtiwala na kahit hindi natin nakikita ang buong larawan, yung buong pinakikita sa atin ng Panginoon, minsan malabo pa. Pero ang kinakapitan ho natin, yung salita ng Diyos. So alam po natin, ang pinaka-main goal ng mga Kristiyano, maging kawangis ni Kristo. Maging katulad ni Kristo. Hindi ho maging kamuka ng katabi mo. O kaya maging kamuka ng artistang hinahangaan natin. Alam niyo, uso na ho yung nagpapalit ng muka. Kahit yung hindi na artista, minsan pagkita nyo susunod na panahon, iba na ang mukha niya kasi nakapagpagawa na siya ng ilong. Di ba? Meron ho ngayon kahit na hindi artista, nagpapaayos ng mukha. Sabi ko nga, hindi naman talaga masama ang magpaayos ng mukha. Magpa-surgery. Ang mali ay yung motive. Yung motibo, yung sa loob natin, yung sa puso natin. Bakit mo gagawin? Anong motibo natin? Mga kapatid, kahit hindi malinaw yung mga bagay na nangyayari sa ating buhay, maintain obedience. Patuloy ho tayong sumunod sa salita at kalooban ng Diyos. It is not starting well. It is continuing well. So ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang po nasusukat sa kung gaano tayo kaganda, perfect yung ating simula, kundi kung gaano tayo katapat na nagpapatuloy kasama ang Diyos hanggang dulo ng ating buhay. Sa takbuhan po, although maganda ho yung simula, ay mabilis ang takbo. Lalo ho sa yung pangmatagalan. Pero ang pinapalakpakan, hindi po yung simula. Ang pinapalakpakan, yung dulo. Tama po ba? Tinatapos ang dulo na matagumpay, na maayos. Ganito rin po sa buhay natin. Maging ang Panginoong Jesus, nagbigay siya ng parabol. Welcome, my good and faithful servant. Hindi niya ho sinabi, hindi niya ho in-affirm. Very good. Ang ganda ng iyong simula. Ang in-affirm niya, yung dulo. Good and faithful servant. Simula hanggang dulo. Ito po ang inaasahan sa atin ng Panginoon.
ito po ang inaasahan sa atin ng Panginoon. Mula nang tayo makakilala sa Panginoon hanggang dulo ng ating buhay, hindi ho natin ipagpapalit ang Panginoon. Ano yung parable ng Panginoon? Kapag natagpuan na natin yung totoong kayamanan, which is ang Diyos, ipagpapalit natin ang buong buhay na meron tayo, yung anuman meron tayo, maangkin lang natin yung kayamanan yung walang iba, kundi ang Diyos. Pangatlo po, response of faith. The confidence in God's covenant. Verse 2 to 3b, 4b. And I will make you into a great nation, and I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. And I will bless those who bless you. And on the one who curses you, I will curse. And in you all the families of the earth will be blessed. Now Abraham was 75 years old when he departed from Haran. So alam po natin yung kwento, lalo na ho sa Sunday school. Bata pa lang po ako, paborito ko na ho yung kwento ni Abraham. Paborito ko na ho ito. Isa sa paborito kong kwento, si Abraham. At lalo ho nung aking pinag-aralan yung buhay ni Abraham, talagang hanggang sa New Testament, sabi ho ng Hebrew, ang lahat ng sumasampalataya sa Panginoon ay tinatawag ding anak ni Abraham. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, tayo po'y tinagurian ding anak ni Abraham. So Abraham trusted that God would fulfill what He promised. Alam ni Abraham po, natuto pa rin ng Diyos ang lahat ng ipinangako sa kanya. Ano po yung pangako ng Diyos? Pararamihin ko ang iyong mga anak. Gagawin kong napakalaking bansa. Hindi mabibilang ang iyong lahi. Pero pag pinag-aralan ho natin, ilang taon na po si Abraham umalis? 75 years old na. Wala pa rin po siyang anak ng mga panahong yan. Alam ho natin, ilang panahon pa, nung mag-uusap sa kanya ang anghel ng Diyos, sa sunod na taon, sabi niya, magkakaroon na kayo ng anak. Sa susunod na bisita ko sa inyo, magkakaroon na kayo ng anak, sabi ng anghel. Pero sa tagal ng panahon, nainip ho si Sarah. Gumawa siya ng sariling decision niya. Binigay niya ho yung kanyang alipin. O ito, baka ito yung sagot ng Diyos. Ito, anakan mo ito. At yan yung paparamihin natin. Si Ismael, ang naging anak ni Abraham, sa anak, sa kanyang, sa alipin. Kaya po, ano po yung connection? Anak sa pagkaalipin? May connection yan ho sa New Testament. Yung kwentuhan ni Abraham at ng mga Pariseo, sabi ng Panginoon Jesus, kayo'y mga alipin. Kayo'y mga anak ng alipin. Ano sabi ng mga Pariseo? Hindi kami anak ng alipin. So ang tinutukoy po doon, anak ni Hagar. Kami anak sa pangako. Sino po yung anak sa pangako? Si Isaac. Yung Israel. Tayo po, anak sa pamamagitan ng pananampalataya. At yung pangako ng Panginoon. John chapter 1 verse 12, ang sino mang kikilala sa kanyang anak ay pinagkakalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Tayo po'y anak ng Diyos sa pananampalataya. That is a word of God at ating pinangawakan. So God's promises are dispensable or dependable regardless of human limitations. So hindi po ang pangako ng Panginoon ay hindi nababali sapagkat ang pangako ng Diyos ay maaasahan. Ano man ang ating mga limitasyon, hindi nakasalalay ang katapatan ng Diyos sa ating kakayahan, sa ating kalakasan, o sa ating kalalagayan. Hindi ho dyan nakabase ang katapatan ng Diyos. Lugi ho tayo sa mga tinitingala ho nating lahi. So yung mga
tinitingala ho nating lahi yan na magagandang lahi. Ano po? Sapagkat tayo mga Pilipino, pag tinignan ho natin ang mga sarili, i-compare ho natin sa kanila, parang nanliliit ho tayo. Literally, sila ay malalaki. Tayo ay maliliit na lahi. Yung kanilang mga ilong, talagang dodoblihin yung ating mga ilong para lang tumapat sa kanila. Pakagaganda. Pero hindi ho doon nakasalalay ang katapatan nakasalalay ang katapatan ng Diyos sa kanyang mismong sarili. Sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at sa kanyang mga salita. Faith rests in God's covenant faithfulness rather than personal strength. So ang pananampalataya ay nakasalig sa katapatan ng Diyos sa kanyang tipan. Hindi sa sariling lakas. Hindi natin kailangang maging magaling, mahusay sa ating sarili. Sapat ang Diyos na ating pinagtitiwalaan. So no circumstance or season of life can prevent God from accomplishing His purpose. Hindi ho mapipigilan ng ano pamang bagay para lang tapusin ng Diyos ang kanyang plano sa buhay mo. Pag tinignan ho natin yung mga karakter sa Bible, si Abraham, tinapos ng Diyos yung kanyang plano sa kanya. Si Moses, tinapos ng Diyos ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Si Joshua, tinapos ng Diyos ang kanyang plano sa kanyang buhay. At marami pang iba. Maging sa New Testament, tinapos ng Diyos ang kanyang plano kay Peter. Maging ganun din po sa atin. Tatapusin ng Diyos ang kanyang plano sa atin. Ang kailangan lang natin manatili sa salita ng Diyos. Tama po ba? Manatili sa pangako ng Panginoon. Ang tunay na pananampalataya ay hindi ho nagtitiwala sa kung ano ang kaya nating gawin. So ang pananampalataya po ay kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Trust God's promises confidently even when circumstances seem delayed, difficult, or impossible. Mga kapatid, patuloy na magtiwala ng buong puso sa mga pangako ng Diyos. Kahit tila naantala ang katuparan, mabigat ang mga pagsubok, mga imposible sa ating mga paningin, sa paningin ho natin yung ating sitwasyon, tandaan po natin, ang Diyos ay hindi nauhuli sa kanyang panahon, sa kanyang oras. Hindi ho siya nabibigo sa kanyang pangako. Perfect time. Perfect timing. Napalagay ho natin, hindi perfect. Pero yun ang perfect timing na ibibigay sa iyo ng Diyos. Faith confidently rests in the certainty of God's promises. Ang pananampalataya po ay nagtitiwala sa Diyos kahit hindi pa nakikita natin yung totoong mangyayari. Yung katuparan ng pangako ng Diyos. That is faith. Bago po tayo pumunta sa ating conclusion, isang araw po, may isang member ulit, si Mang Ben. Mayroon ho bang pangalan dito, Mang Ben? Pasensya po kayo. Ito po si Mang Ben ay sobrang laging nag-aalala. Lumapit siya kay Pastor, siguro kay Pastor. Sabi natin kay Pastor Larry, ano po? Sabi niya, Pastor, paano ko ba malalaman na tutuparin talaga ng Diyos ang kanyang pangako? Sabi ni Pastor, Mang Ben, hindi ba sinabi ng Diyos na siya ay tapat? Na patango. Na sabi niya, opo, Pastor. Tumango si Mang Ben. Pero nung tinignan siya ni Pastor, parang hindi pa siya kumbinsido. Sabi ni Mang Ben, Pastor,
Pero baka makalimutan niya yung kanyang pangako. Napanggiti si Pastor, Mang Ben, sino ba sa inyong dalawa ang madalas nakakalimot? Ikaw, Diyos. Napakamot sa ulo si Mang Ben. Ako po, Pastor, sabi niya Mang Ben. Kaya nga, kapag nag-aalala ka, Mang Ben, huwag mong tatanungin ang Diyos. Tutupad kaya ang Diyos. Tanungin mo ang iyong sarili, bakit ko nakalimutan? Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang mga pangako. Napatahimik po si Mang Ben. Pagkatapos sinabi niya, Pastor, ibig sabihin po pala, ang problema ay hindi yung pangako ng Diyos. Sabi ni Pastor, oo, tama. So ang problema ay ikaw. Nakakalimutan mong tapat ang Diyos. Minsan ganito po tayo. Nakakalimutan natin na sa lahat ng pangako ng Diyos, tapat siya. Hindi niya nakakalimutan ang pangako ng Diyos. Katulad ng ginawa niya po kay Abraham. Alam niyo po ba, after niyang tuparin ang pangako kay Abraham, sabi niya pa kay Abraham, 400 years, aalipinin ang iyong lahi sa ibang bansa. At nangyari po yun. Sa panahon ni Joseph, ni Jacob, napunta ang kanyang lahi sa Egypt. 400 years ho yun nung dumating si Moses. Nung itawid ni Moses ang lahing Israel, pabalik ulit sa lupang pangako. At pagkatapos po noon, na maangkin na nila muli ang lupang pangako, nandun na nakita ho natin yung kwento ng Diyos sa buhay ng Israel. Pinarami ng Diyos ang lahi ng Israel gaya ng pangako niya kay Abraham. Wala na ho si Abraham, pero nanatili ang pangako ng Diyos. Bilang pagtatapos po, Abraham responded to God's call by beginning in obedience, continuing in trust, and resting confidently in God's faithfulness. In the same way, we are called to walk by faith, trusting that God will guide and fulfill every promise according to His perfect will. Tulad po ni Abraham, tayo po lahat ay tinatawag ng Diyos na humakbang patulong sa pagsunod. Patuloy na magtiwala. Patuloy at manatiling nakasandal ho sa kanyang katapatan. Maaring hindi natin makita ang buong daan habang nasa process ho tayo. Maaring mabagal ang sagot ng Diyos. Maaring tila imposible. Ngunit ang Diyos na tumawag kay Abraham ay siya Diyos. Diyos ho natin ngayon. So kaya magpatuloy tayong lumakad sa pananampalataya sapagkat ang kanyang mga pangako ay tiyak, ang kanyang patnubay ay mapagkakatiwalaan at ang kanyang kalooban ay laging mabuti para sa atin. So as we walk with God, His guidance becomes more than occasional direction. It becomes the shaping influence of our daily lives through trust, obedience, and fellowship with Him. When we continually abide in the Lord, we discover that His presence leads the way but also transforms our heart along the journey. Mga kapatid, ito po ang napakagandang mensahe ng Panginoon. Habang nilalakaran natin yung mga salita ng Diyos, habang nasa process tayo ng pagsunod sa Panginoon, nararanasan natin, hindi lang ho natin nakikita ang kanyang plano, hindi lang ho natin nakikita ang kanyang mga promises, nararanasan pa ho natin ang Diyos sa buhay natin. Tama po ba? So kaya wala ho tayong dapat gawin. Kahit nasa panahon ng pagsubok, ang dapat ho nating sabihin, mabuti ang Diyos. Kahit sa panahon na mga hindi ho natin kayang gawin, masasabi nating mabuti ang Diyos. Amen po ba? Yan, bago ho ako magtapos, inanyayaan ko po yung aking may bahay na bigyan ho tayo ng isang awit na magsasabing ang Diyos ay mabuti.
ating Diyos ay mabuti. Ang ating Diyos ay tapat. So sa kabila man ng minsan nakikita natin parang ang hirap sumunod, ang hirap magtiwala. Pero tandaan natin, tapat ang ating Diyos. At siya rin po yung magbibigay sa atin ng kalakasan sa panahon na tayo ay nanghihina. At sasabihin na lamang po natin lagi ay salamat, Panginoon. Ikaw at mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili. Hindi kukubli maging sa dilim ng gabi. Sundang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan iyong nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Awitin po natin ang kabutihan ng Panginoon. Samahan niyo po ako, sabihin natin, ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o may kukubli maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat.
ng sumatan sa pagsunod